May sasalubong na big time na taas presyo ng LPG sa unang araw ng Abril. 20 piso kada kilo ang ipatutupad ng isang kumpanya simula 1 minuto makalipas ang hating gabi mamaya. Ibig sabihin, 202 pesos ang dagdag presyo sa isang tangking may 11 kilogram na bigat. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya. Una nang sinabi ng LPG Marketers Association na inaasahan talagang tataas ang presyo ng LPG dahil pa rin sa epekto ng giyera sa Middle East. Extended penitensya naman ang papasanin ng marami dahil sa inaasahang pagmahal ng bilihin. Pag-amin ng Malacanang, hindi na yan mapipigilan pagsapit ng April 16. Nakatutok si Maki Pulido. Nang pumutok ang giyera sa Middle East na nagresulta sa pagsirit ng presyo ng langis, nangako ang nasa 21 manufacturer ng mga pangunahing bilihin na kakayanin nilang hindi magtaas ng presyo hanggang April 15. Para lang ito sa mahigit 200 produktong delata, gatas, kape, instant noodles, asin, sabong panlaba, bottled water at condiments na binabantayan ng Department of Trade and Industry o DTI. Ang presyo set by the DTI ay 25.25. Ang presyo dito ay 24.50. Inikutan ni Trade Secretary Cristina Roque ang ilang supermarket sa Taguig City. May mga produkto namang mas mababa pa ang presyo sa suggested retail price. Bili ng Trade Department sa mga probinsya kung saan ramdam ang pagmahal ng delivery ng mga produkto. Dapat pa rin silang sumusunod sa itinakdang presyo. There is no price increase for basic necessities and prime commodities until April 16. Pero sa April 16, posibleng may ilang basic necessities and prime commodities nang magmamahal. Di pa lang masabi sa ngayon kung magkano at alin sa mga ito. Definitely, we can expect some price increase but not for all. Kasi nag-usap po kami ng mga manufacturers. There's no need to panic, there's no need to hoard kasi marami po tayong supply. Maging ang Malacanang, aminado na rin hindi na mapipigilan kung may magtaas ng mga presyo ng bilihin pagsapit ng April 16. May mga pagkakataon po talaga na hindi natin kakayaning pigilan dahil sa nangyayaring sigalot sa Middle East. Pero lahat po ng pwedeng gawin ng ahensya ng gobyerno ay gagawin po. Ang listahan ng mga binabantayang produkto ng DTI dapat nakapaskil sa labas ng grocery. Nakapost rin ang mga ito sa website at social media page ng DTI. Ngayon na merong ganito nangyaring para energy emergency na rin, I think makakatulong na rin sa amin mag-budget kung i-check din namin yung price ng DTI. Kung ano yung kaya nating makonsume, kung anong kaya nating bilihin, yun na lang. Walang panic buying. Di ba po? Para lahat maka-avail. Maki Pulido, Nakatutok, 24 oras. Iniutos ng Pangulo sa Foreign Affairs Department ang pakikipagdialogo sa Iran. Yan po ay para ligtas na makadaan sa Strait of Hormuz ang mga barkong may kargang langis na papuntang Pilipinas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Dahil kontrolado ng Iran ang Strait of Hormuz, na kritikal na daanan ng mga inaangkat na langis mula sa mga bansa sa Middle East, iniutosan ng Pangulo sa Foreign Affairs Department na makipag-high-level discussion sa Iran para sa ligtas sa pagdaan ng mga barkong may dalang langis papuntang Pilipinas. Napag-usapan na yan sa meeting ng Uplift, ang komiting binuo para ibsan ang epekto ng krisis sa langis na pinangungunahan mismo ng Pangulo. Ayon po kay Secretary Tess Lazaro ng DFA, makikipag-usap po siya sa ambassador ng Iran. Most probably po ay tomorrow. Sinabi po rin naman ni Secretary Tess Lazaro, maganda naman po ang relasyon natin sa bansang Iran. Sinabi naman ng Pangulo na kasama rin sa napag-usapan sa puro ng Uplift Committee kahapon ang rekomendasyon na maglagay ng price cap sa imported na bigas na hanggang 50 pesos kada kilo. Maglalabas na raw siya ng executive order o formal na kautusan para maipatupad ito. Inaabangan na rin ang magiging pasya ng Pangulo ukol sa pagsuspindi sa excise tax sa langis na magpapababa sa presyo ng diesel ng 6 na piso at 10 piso naman sa gasolina. Sa ngayon patuloy ang pagkalap ng supply ng Energy Department. Magtatagpo ang DBCC ngayong linggo para ibigay ang kanilang pag-aaral dito sa bagay na ito sa excise tax. Nai-release na ng DBM ang 20 bilyong piso para sa procurement ng hanggang 2 milyong bariles ng karagdagang langis. 10 araw ito na dagdag sa ating buffer stock.
Sa ngayon, may 51 days tayo na supply dito sa bansa. Ang Pangulo, tuloy umano magtatrabaho ngayong Semana Santa habang nasa Ilocos Norte. At dahil Holy Week, may ipagdarasal naman si Palace Press Officer Claire Castro, ang mga basher at mga kritiko ng gobyerno. Ang basher po ngayon, sinasabi natin, pang sariling interes. Para po magiba, masira ang gobyerno. Hindi po yan na napapanahon sa mga kasalukuyan nangyayari sa ating bansa. Lahat ng makasalanan sa mundo dapat ipagdasal. Kasabay ng pagharap sa krisis sa langis, siniguro ng palasyo na hindi nakakalimutan ng administrasyon ang usapin ng katiwalian. Huling araw na ng operasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Pero tuloyan niya ang paghahanap ng pananagutan sa mas marami pang malalaking isda sa flood control scandal. Paninindigan po natin, ma'am, that the investigation and the prosecution will spare no one, Of course, yan ang no gusto. matter how high up. Definitely. Kahit sino pa yan, kung mayroong kinalaman, may ebidensya, hindi puro pa media. Ang marami po kasi nagdadrama sa media. Ang kailangan natin dito, ebidensya. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Bumigat pa ang kalbaryong pasan ng mga motorista sa panibagong round ng mega oil price hike ngayong Martes Santo. Kalagitnaan pa ng Abril posibleng matapyas ang oil excise tax kung gagamitin ng Pangulo. Nakatutok si Rafi Tima. Oh, Diyos ko. Napakamot ulo na lang ang truck driver na si Arnold nang makita kung ilang litro lang ang naikarga ng budget niyang 6,300 pesos. 48 na nga lang, ang kwintada ko nga niyan, kung hindi pa sila nagtaas, sa 50-55 yan eh. Hindi na niya siya nag-aircon. Bukod pa ito sa isa pang tipid tip. Pag medyo lusong, bitaw ka na lang muna. Mag-neutral ka lang muna. Ikinagulat din ang isang pickup na umabot ng 9,000 pesos ang ipinakarga niyang diesel. Pero si Richel, tingi-tingi pa rin magpakarga. Depende kung may kita. Pagdating sa pupuntahan, hintayin niyo ulit yung budget? Apo sir, hintayin namin yung budget sa boss namin. Pag wala, maghanap na ng biyahe pabalik. May mga nagpakarga rin ng sasakyan pero hindi na araw-araw nagmamaneho. ngayon magpapagas tayo ng full tank, tapos bukas, mag-go-commute na ulit. Ayon sa Department of Energy, posibleng April 12 to 13 pa iutos ng Pangulo ang pagsuspindi o pagtapyas ng excise kung gagamitin niyang bigay na kapangyarihan ng isang batas. Kailangan pa kasing hintayin ng 15 araw bago maging epektibo ang batas na yan. Pero pagtitiyak ng kagawaran, pagdating sa supply, naiwasan na ng bansa ang isang krisis. DOE has been hard at work in order for us to avoid going into crisis mode, no? And I think we're not reaching that as of the report, based on the report today, because we have in fact increased the supply and stabilized the supply. Pang 51 araw na anyang average na inventaryo ng langis sa bansa, mas matagal kumpara sa pang 45 araw na inventaryo noong nakaraang linggo. Pinakakonti ang para sa LPG na pang mahigit isang buwan ng inventaryo, 47 days naman sa diesel, habang pinakamatagal ang para sa kerosene na pang mahigit 100 araw pa. Bukod sa tuloy-tuloy na negosasyon para hindi maputol ang supply ng crudo sa bansa, pinamamadali na rin ng Energy Department ang ilang renewable energy projects para hindi ganong maapektuhan ang presyo ng kuryente. Our companies are reporting exaggerated amounts on magkano nila ino-offer sa kanila yung petroleum, no? But the government is working hard para ma-sustain din ng mga oil companies natin. Rafi Tima, Nakatutok, 24 Oras. Kahit nangalahati ang mga turista sa Baguio City, mahigpit silang monitor lalo sa mga pasyalan. Ultimo sa Lion's Head na madaraanan papunta roon, maghihigpit para iwas traffic. Mula roon, nakatutok live si Bea Pinla. Bea? Mel, nandito tayo ngayon sa pamosong Lion's Head sa Baguio City, isa sa mga sikat na selfie spot dito sa lungsod. Pero dahil minsan nagdudulot ito ng traffic, naglatag ng plano ang Baguio LGU para hindi na humilera sa may kalsada ang mga turista na gustong magpa-picture dito. Sabi ng lokal na pamahalaan, talagang tumumal ang bilang ng mga turista ang umaakyat sa Baguio dahil sa wala pa ring tigil na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Tumaas ulit ang presyo ng petrolyo ngayong araw. Higit na mas mataas sa Baguio, ang summer capital ng bansa.
Sa kabila niyan, may ilan na hindi pa rin umatras sa plano na magbakasyon sa Baguio. Minsan lang naman para masayang family. Kasi mga balikbayan mga anak ko. Minsan lang naman sa loob ng isang taon. Ayon sa Baguio City LGU, kalahati ang nabawas sa tourist arrivals nila sa lungsod ngayong Semana Santa. Dama rin ng mga hotel at restaurant ang epekto ng pagtumal ng turista sa Baguio. Sa hotel na ito, abot ng 60% ang nalaga sa karaniwang bookings nila. Kung dati raw, pahirapan makapag-book sa kanila tuwing Semana Santa, ngayon, swerte na kung mapuno ang kalahati ng mga kwarto nila. In terms of booking and revenue, of course, there's a drastic decrease. As we observe, marami talagang cancellation. And then we're hoping that they could reschedule it. Sabi ng Baguio City LGU, posible na makabawi ang mga hotel sa darating na Huwebes Santo. Pero panandali ang ginhawa lang daw ito. According to our hotels, aakyat ng kanilang occupancy rate by Thursday. Aakyat ng 80%. Pero by Saturday, bababa uli. Swerte na lang na makakuha uli sila ng mga 30 to 40% occupancy in the succeeding weeks. We're hurting. Kaliwat kanan ng epekto ng walang tigil na paglobo ng presyo ng petrolyo sa ekonomiya ng Baguio. Mas malala pa raw ang epekto nito ngayon kumpara nung COVID-19 pandemic. From an economic perspective, mas hirap ngayon. We are even better off when we started with COVID-19 eh. Economically, mas maganda pa nga yung status natin eh. Kahapon, ipinasa ng Baguio City Council ang resolution na nagsasailalim sa lungsod sa state of emergency. Pinag-aaralan na raw ng Baguio City LGU ang pagbuo ng kanilang economic continuity plan para matugunan ang epekto ng taas presyo ng langis at iba pang bilihin sa iba-ibang sektor. Bagaman kumonte, patuloy naman ang dating ng mga turista sa Baguio. Ang Lion's Head na dating pinipilahan ng mga turistang papasok ng Baguio, isa sa mga choke points na nagdudulot ng pagbagal ng mga sasakyan. Kaya gustong gawa ng paraan ng DILG. Si Mayor Benji Magalong, sinisigurado niya na ang Cannon Road ay magiging obstruction-free. Number one notorious dyan, yung Lion's Head. Tumitigil yung mga tao doon para magpa-selfie. Nagiging backed up ang traffic sa lahat. So, titigil yon, may isang lane lang na pwede. So, marami mga initiatives sa ganyan all over the Philippines na gagawin para obstruction-free. Ngayong araw, wala masyadong tumigil para magpakuha ng picture. Pero may nakalatag din na plano ang Baguio LGU para hindi na ito magdulot ng pagbagal ng daloy ng sasakyan. Let them enjoy. Anyway, nandun naman yung Philippine National Police to manage yung traffic, to make sure that everybody is safe doon sa area. But ang long-term na solution namin doon is, once na matapos namin, di ba may open space doon? Na dating creek yun eh. Kung stable yun, i-concrete namin yon, doon na namin magiging parking area na yan. Tapos ililipat na rin namin yung aming mga entrepreneurs doon. Para doon na lahat, maluwag na lahat yan. Mel, kanya-kanyang diskarte ang mga restaurant at hotel dito sa Baguio para lang makaraos. Kabilang daw dyan ang pag-cut ng kanilang daily expenses at pag-collaborate sa mga local business para mas makaakit pa ng mga turista ang aakyat dito sa summer capital ng bansa. Yan muna ang latest mula rito sa Baguio City. Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Maraming salamat sa iyo, Bea Pinlac. Sa gitna ng mahal na langis, may ilang mga bus company na may biyaheng panorte nagtaas ng pamasahe kahit wala pang inaaprubahan ang LTFRB. Pero sa mga darating na linggo, may nag-aabang na ginhawa dahil ipatutupad na ang discounted o kaya'y libreng sakay. Nakatutok si Joseph Moro. Sa mga umaaray na sa parusang dulot ng krisis sa gitnang silangan, lalo na sa epekto nito sa pamasahe, may konting ginhawang aabangan sa susunod na linggo. Discounted na pamasahe o libreng sakay. May 1 bilyong pisong pondo ang Department of Transportation o DOTR para sa service contracting o pangontrata sa mga pampublikong sasakyan na hinihintay na i-release na lamang ng Department of Budget and Management. Kung marirelease daw ito agad, pwede nang simulan ng discounted o libreng pamasahe sa April 15. Kumbaga subsidize ang pamasahe ng ating mga commuters. Yun po yung libreng sakay. Ang end goal
is always na ang makinabang yung mas nakakarami. Sa ngayon, penitensya muna ang mga luluwas pa probinsya sa Holy Week dahil tumaas na ang pamasahe ng ilang kumpanya ng bus tulad ng biyaheng pabaler sa Aurora pati na pa Baguio. Yan ay kahit wala pang inaaprubahang taas pasahe ang LTFRB. Kinonsider po actually na wag na lang umuwi dahil minsan lang din ang bakasyon at naka-homesick din. Ano na, 1,030. Dati, 900 plus lang. ang tingin sa ganun? Siyempre nakakalungkot na. Na-consider mo ba na wag na munang umuwi o paano? Hindi pwede kasi siyempre pag family matter talagang kailangan gagawin mo ng paraan. Dahil nga sa pagmahal ng pamasahe, halos lahat ng paraan ng transportasyon tinitingnan na baka mas maraming team bahay ngayong taon kesa team bakasyon. Ang New NAIA Infra Corporation na nagpapatakbo ng Ninoy Aquino International Airport, inaasahan na nilang bahagyang bababa ang bilang ng mga lilipad ngayong Holy Week. Sa North Luzon Expressway, napansin na hindi tulad ng isang taon, walang masyadong bumiyahe nitong weekend pa norte bago ang Semana Santa. Itong nagdaang weekend, wala po tayong monitor na ganung pagdagsa. So, Miyerkules po, bukas ng noon time, tuloy-tuloy po hanggang gabi po yun, maaring tumaas po yung volume po natin. Maging yung Thursday po ng madaling araw pa lang po hanggang hapon. Magkakaroon pa rin po siguro ng volume mas konti kaysa yung mga nakaraang taon. Sa mga patimog na bahagi naman ng Metro Manila, inaasahan na rin ng SMC Tollways na bababa ang bilang ng mga biyahero ng 10 hanggang 15%. Ang bahagyan tumaas ay sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX. Yung mga dating motorista natin na nasanay nagdadala ng sarili nilang sasakyan patungo sa mga tanggapan nila, patungo sa mga probinsya, nagbubus na lang para makatipid kahit papano. Sa mga magbabarko, ayon sa DOTR, may nagpasabi daw na magbabawas ng bilang ng kanilang mga barko pero handa raw ang DOTR para rito. I ask Coast Guard na i-deploy nyo yung ating mga barko sa tingin natin na usually nagkakaroon ng ganitong problema para makapagbigay tayo ng libreng sakay. Siniguro naman ng Department of Public Works and Highways o DPWH na mas maginhawa magiging biyahe ng mga dadaan sa Maharlika Highway. May mga bahaging nakumpuni na tulad ng bahaging ito sa Gumaca, Quezon. Ipinatigil na muna ni DPWH Secretary Vince Dizon ang pagkukumpuni at itutuloy na lamang ulit sa April 6. Ang importante is itong Holy Week, walang magwa one way. Kasi yun ang nagpapabagal talaga ng traffic. Ayon sa Department of Transportation, naabot sa 6 na milyon na mga pasahero ang inaasahang babiyahe ngayong Semana Santa. Kaya nga naka-heightened alert na ang Philippine National Police o PNP. Magpapakalat ng lampas 90,000 na mga pulis para tumulong sa pag-aalis ng mga harang din sa daan at sumaway sa mga pasaway. Nagiinuman yan hanggang alas 10, alas 11. Sabihin nila, swimming muna tayo. Last year, parang umabot tayo ng 8 ang nalunod dahil dyan sa nagiinuman. So, i-deploy rin namin ng PNP at Coast Guard sa mga dalampasigan natin. Hindi naman nahuliin. Sa mga team bahay sa Metro Manila, walang mga tren tulad ng LRT at MRT pero 24 oras naman daw ang operasyon ng EDSA Bus Carousel. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Sumuko na ang driver na tumakas sa gasolinahan sa Quezon City nang hindi nagbabayad para sa full tank. Humingi siya ng paumanhin sa may katwirang kailangan ng pera para sa graduating na anak. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Mahigit 1 linggo mula nang mahulikam ang paglarga ng sasakyang yan pagkatapos magpakarga ng diesel sa Quezon City. Sumuko na ang driver at hawak na ngayon ng lalomang pulis. Labis aniya ang kanyang pagsisisi sa bahigi ng dispensa sa nagawa. Hirap lang umano siya noon at halos walang maiuwing pera dahil sa mahal ng presyo ng langis. Nagawa ko po yun dahil sa graduating na po anak ko, wala po akong mauwi na pera. Kaya humihingi po ng dispensa na nagawa ko. Sa hirap po kasi ng biyahe, nasa diesel na lang po kasi napupunta yung kinikita namin. Halos wala na mauwi, 100, 150. Pero paano naman ang gasboy na kinaltasan ng 5,000 piso sa sahod para sa di binayarang diesel? Sabi niya nang humarap siya sa police station. Ginawa niya po yan panindigan niya po. Sabi ng driver, handa siya makipag-areglo sa pump attendant, pero sabi ng pulisya, makakasuhan po siya ng kasong estapa. Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.
Sa ikatlong sunod na araw, bumagsak pang lalo ang halaga ng piso kontra dolyar. Nagsara ang palitan sa 60 pesos and 748 centavos kada dolyar. Panibagong all-time low po yan kasunod ng 60 pesos at 69 centavos na exchange rate kahapon.